Sinampahan po ng 2 million pesos case. 2 million ha, malaking bagay din ito ka-coffee at yung stress nito. Ang host po ng SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy na si dating Undersecretary Lorraine Baduy at si Ka Eric. Sinampahan sila ng kaso. Ano kaya itong kaso na ito at may merit kaya itong kaso na ito? Red tagging kasi ang usapin dito. Pero kung babalikan natin, minonitor din natin kasi yung budget hearing, particular dyan sa ombudsman, no? Eh, nililinaw naman yung ombudsman na wala naman talagang batas na nilalabag itong red tagging. Pero tingnan natin kung hanggang saan makakarating itong kaso na ito. Kasi gusto ng complainant, ni Teddy Casino, ito ang nag-file ng kaso sa kanila. Magbayad itong dalawa na ito ng 2 million each dahil sa red tagging. Tingnan natin, ano ba to? May sense ba itong kaso na ito? Hanggang saan naabot itong kaso na ito? Kasi sa budget hearing lang ng Kongreso, no, ng lower house mukhang binasura na agad itong red tagging no, kasi technically walang nilalabag na batas, pero titingnan natin kung anong angle ang tatahakin nito ng nag-file ng kaso. Ang Bayans na si Casino ng Bayan ay sinampahan po ng kaso si Baduy at si Celis for 2 million pesos over red tagging. Bagong alyansa makabayan o Bayan Chairperson Teddy Casino on Monday, ngayong araw lang po yan, sued Sunshine Media Network International host Lorraine Baduy and Jeffrey K. Eric Celis for 2 million for allegedly red tagging him. Ayan. Red tag daw kasi ni Baduy at ni Ka Eric, itong si Casino, no? Nako, nung panahon nila sa NTFL Cup ni Yusek Lorraine Baduy, medyo vocal din talaga ito for coffee, no? In a 36-page complaint, ang kapal nito ha, 36-page complaint, Casino asked a Makati court to order the SMNI host to pay him 1.1 million. Moral damages lang po yan ha. Ano, matatawa ka ba dito? Ang laki ng hinihingi, no? 1 million po. Sa bagay, yung pinail kay Ed Chong D, 1 billion din, di ba? Anyway, pwede ka naman yan ka-copycat. Gawin mong billion yung hingin mo dito Pero depende naman sa magiging pagdinig ng kaso na yan. Moral damages lang po yung 1.1 million. Tapos 500,000 pesos para po sa exemplary damages. 500,000 pesos in nominal damages at 100,000 pesos po in attorney's fees and the cost of the suit. He also asked the court to order Badoy and Celis the cease to desist from maligning and red tagging him. Pero I don't think na titigil itong si Ka Eric at si Lorraine Badoy no? Kasi even the congressmen yung pagdinig binabara din nila no. So kaya wishlist lang ito ni Casino. From the first episode, defendants have baselessly, willful, repeatedly, and publicly maligned and red tagged the plaintiff in complete and utter disregard of the standards of human relations provided in the civil code. He said in the complaint, yan yung kanyang angle, no? Defendants also deliberately failed and refused to act with justice, give plaintiff his due, and dealt with him in utmost bad faith. Nonetheless, needless to state, these acts of the defendants caused immense injury and damage to the plaintiff. O, yun na yan. Na-injure daw. Nagdulot daw po ito ng injury, itong pang-red tago, itong mga statement ni Lorraine Baduy at ni Ka Eric laban kay Casino. Nagdulot daw po yan ng damage o ng injury dito kay Teddy Casino. Kaya yan, nangihingi siya ng 2 milyon. Kung pera sa pera, may pera yan. May pera yan si Yusek Lorraine Baduy. Kung 1 million, 2 million lang yan, kaya niyang bayaran yan. Si Ka Eric, kung 2 million lang din yan, kaya niyang bayaran yan. Kung kakapusin man, nandiyan si Pastor Apollo Kibuloy, definitely, tutulungan naman sila dyan. Kung pera-pera lang ang pag-uusapan, kaya nila yan. Yung problema, reputasyon ang pinag-uusapan dito. And I don't think, ako personal opinion ko ito sa tingin ko, hindi magde-develop itong kaso na ito, hindi ito magpo-prosper. Kasi even the ombudsman himself, no, yung naging pagdinig nga dyan sa lower house, sinasabi niya, walang paglabag sa batas ang red tagging, di ba? Kaya ang panawagan niya sa mga mambabata, actually hindi siya, no? Yung ilang sponsor doon sa bill ng budget ng ombudsman, mga congressman, mag-develop kayo ng batas na i-criminalize itong red tagging. Pero as of the moment, walang batas na nilalabag itong red tagging. Hindi man siya maganda pakinggan o hindi man siya tama para sa ilan, wala pa rin batas. Diba? Yun ang kinakailangan natin. Sumunod tayo sa batas kasi yan ang nag-iisa tayo. Kasi kung magkakaiba tayo ng batas, may gulo-gulo tayo, di ba? So dapat may isa tayong batas. Tingnan natin kung paano malulusutan
ni Casino itong kaso na ito. Sabi po niya, he had the right to public esteem and to maintain his good name, character, and reputation which was violated by the defendant. Ayan pala ang sinasabi ni Casino dito eh. Nasira daw po yung kanyang pangalan, nasira yung kanyang imahe at ang kanyang reputasyon dahil sa mga pinagsasasabi ni Baduy at ni Ka-Eric. Defendants have violated their duty to speak within the bounds of law and good faith, uttering statements that falsely, unjustly, and maliciously destroy the good name and reputation of the plaintiff. For this reason, they must be held to account for the damages they have to severely cost on the plaintiff. Ako yan, bayad daw ka coffee na 2 million. Sa tingin niyo, magbabayad ba yan? Definitely, lalabanan nila yan. Ang problema lang dyan, kapag issue ng probable cause, mahuhuli. Sabay piyansa, may pera naman pang piyansa, no? Pero yung stress na nadudulot niyan. Celis also challenged Casino to condemn the CPP, NPA, NDF. Isa lang ang challenge namin sa kanya. Lahat ng ito matatapos, tatanggapin ko, nagkamali ako, at luluhod ako sa harap niya if he will be able to condemn and call for the rejection and call for the Filipino people to unite with the government para tapusin at itakwil at ikondina ang CPP, NPA, NDF. Medyo mahirap pala itong challenge na ito na hinihiling ni Ka-Eric itong laban kay Casino. Sabi ni Casino, and his family's lives being put at risk due to the red tagging. Celis said Casino had to prove that. Yan, nasa korte na. Patunayan, sabi ni Ka-Eric, no, kay Casino, patunayan niya na nagdulot ng risk yan sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Kung totoo yun, dapat namatay na siya noon pa. 3 years ago ko pa siya binubunyag. So those are usual tactics na walang pinagkaiba doon sa sinasabi nila. Ang red tagging ay delikado. Yun ang punto ni Celis. Kung 3 years ago na pala yan, hindi dapat wala na siya ngayon, di ba? Dapat namatay na siya kung nagdulot nga ng risk sa kanya yan. Ako, medyo gulo-gulo na naman ito. Good luck. Sige, bahala sila mag-away-away dyan. Dilda Galvez, 100,000 monthly sahod since pag-upo ni Digong hanggang pag-alis, sigurado may pambayad. Dilda Galvez. Maliit lang yan, 2 million. Kung tutuusin para sa kanila. Maliit lang yan. Ano lang yan, may tawag dyan, Petex, basic lang yan, ka-coffee ang 2 million yan. Pero syempre yung kaso yung pinag-uusapan dito. Letty Jan, hindi naman po yan totoo ang sinasabi ni Teddy Casino, galit lamang po yan siya. Nagbibida-bida lamang po yan si Teddy. Alam naman natin yan, ka-coffee, na kaaway na talagang yan, ka-coffee. Kaaway na talaga, hindi sila magkakasundo dyan. Hernando Reyes, ka-coffee, ang envoy to China, si Michael Ma, tao ni Liza, smuggler. Ano balita doon na wala kaagad kasi sangkot si Liza Araneta Marcos? Hernando Reyes, wala tayong ideya dyan. Wala tayong alam dyan, no? Teresa, good evening po sa inyo. Kay Roger Kagitla, gimmick lang nila yan para hindi halata na sila ang gumugulo sa gobyerno. Actually, tactics din nila yan. Siyempre, para gumawa rin ng pangalan, malapit na rin po ang halalan. Yan yung mga moves, mga the moves, no? Kaya minalas ang SMNI, gawa ni Ka-Eric, sabi ni Kabibi ang vlog. Edit Domino. Totoo ba? Hindi naman siguro, no? Kasi maraming factor din naman. Nora Elong, bakit mura ba noong time ni Digong? Umabot ng 65 per kilo, kaya ginawa ni Sitcha Villar ang rice tarification, sabi ni Nora Elong. Kasi kanina may nagkomento, no? Mataas daw po ang presyo ng bigas. Nako, ito talaga mga leftist na ito, ha? Daming hanash sa buhay. Magulo lang, ha? Mas nakakagulo pa sila. Di na lang tumulong sa gobyerno nang magkaroon ng silbi sa lipunan, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Yan, bariya lang daw po yan kay Baduy at Celis, itong pera na to, itong 2 million. Definitely, maliit lang po yan para sa kanila. Elmer Balboa, happy viewing po sa inyo sa Facebook, kay Ghost Bar, kay JC Manongnong, kay Danny Boy Liesol, kay Ruth Montefreo, Kenya, Kianyo, Eli Duyungan, happy viewing po sa inyo. Ganoon din po kay Sir Fidel Castillo, nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Ka-coffee, baka hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page, yan, click nyo lang po sa taas. Yan. Follow, like lang po yan. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe. Sige, kunin nyo yun yung kape. Let's move on para sa ating next topic.